Bless our dear persecuted. For the sake of righteousness, for the good of all heaven. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Herod the Tetrarch heard of the reputation of Jesus and said to his servants, "This man is John the Baptist. He has been raised from the dead. That is why mighty powers are at work in him." Now Herod had arrested John, bound him, and put him in prison on account of Herodias, the wife of his brother Philip. For John had said to him, "It is not lawful for you to have her." Although he wanted to kill him, he feared the people, for they regarded him as a prophet. But at the birthday celebration of Herod, the daughter of Herodias performed a dance before the guests and delighted Herod so much that he swore to give her whatever she might ask for. Prompted by her mother, she said, "Give me here on a platter the head of John the Baptist." The king was distressed, but because of his oaths and the guests who were present, he ordered that it be given, and he had John beheaded in the prison. His head was brought in on a platter and given to the girl, who took it to her mother. His disciples came and took away the corpse and buried him, and they went and told Jesus. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Welcome to the Pilgrim's Mass of Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno, and magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. As I was reading the Gospel, one of the things I realized, nakakapatay pala yung pagsasayaw. May sumayaw, tapos namatay si John the Baptist dahil may sumayaw. Pero ano ba yung mas nakakapatay? Yung pagsasayaw o yung sobra-sobrang pride? Yung pagsasayaw o yung sobra-sobrang yabang? Dahil kay Herod, sa ating ebanghelyo, he could have said no. Pwede namang sabihin niya, wag yan. But because ayaw niyang mapahiya, at ayaw niyang mapahiya dun sa kanyang mga kaibigan at sa mga bisita, kahit labag sa kanyang loob, sige, sinunod niya na lang. Mga kapatid, there are times in our life that we have to decide. Pero may mga desisyon tayo na pwedeng baguhin, hindi lang yung buhay natin, pero pati yung buhay ng iba. May mga desisyon tayo na pwedeng magbago ng direksyon ng ating buhay, pati yung buhay ng iba. And one of the things that we can learn from the gospel ay yung kay Herod, na unang-una, when you are at height of your emotion, huwag ka talagang magdedesisyon. Whether sobrang saya mo, o sobrang galit mo, o sobrang lungkot mo, don't decide yet. Dahil baka kung ano yung mapagdesisyonan mo. In the gospel, we have heard kung papaanong sobrang na-delight lang talaga si Herod dun sa pagsasayaw ng anak ni Herodias.
Pero ano kayang klaseng pagsasayaw yun, no? Na talagang willing siyang ibigay kahit yung kalahati nung kanyang kaharian. But nevertheless, we can learn from Herod na being so happy, being so delighted, nagawa niyang ibigay ang lahat. Meaning, nasa height siya nung kanyang emosyon. Nasa height siya nung kanyang kaligayahan. And so, he made a promise. But this promise brought death to someone. At sa ating pagdesisyon sa buhay, minsan, pwede tayong magkamali. Lalo na kapag yung pinapairal natin ay yung ating emosyon. Pero sa case ni Herod at sa case din natin, dapat pa talaga mag-compromise tayo? Minsan ba talaga kailangan na for the sake of our convenience, gagawa na lang tayo ng desisyon na hindi naman tama? Siyempre, hindi naman. Kaya nga, ang napairal ni Herod at this moment is of course yung kanyang pride, yung kanyang yabang. Ayaw niyang mapahiya. Nandun yung mga bisita niya. Nakapagbitaw na siya ng salita, nakapagbitaw na siya ng pangako. Ano pang gagawin niya? Dito pa rin na lang ito, but he could have said no. Pero ang pinairal niya ay ang pride. At that moment, siguro para sa kanya, wala na siyang choice. Kumbaga na corner na siya. And for the sake of convenience, pinagbigyan niya. Well, it can be contrasted doon sa nangyari kay Mama Mary. And today is first Saturday, we are celebrating the day of our Blessed Mother. At the spurge of the moment, nakapag-decide negatively si Herodes. And also at the spurge of a moment, si Mama Mary kinailangan ding mag-decide. Diba, nung pinuntahan siya ni Gabriel, kailangan niya magdesisyon kung tatanggapin niya ba na maging ina ng Diyos o hindi. Pero ang pagkakaiba nila, si Herodes ang pinairal ay ang kanyang ego, ang kanyang pride. Pero si Mama Mary, ang pinairal ay ang kanyang kababaang loob, ang kanyang humility. And we can learn something from this, that in deciding about anything, lalo na kapag merong mga buhay na maapektuhan, kailangan pairalin natin yung kababaang loob. Kahit nang ibig sabihin pa nun, tayo yung maapektuhan. Diba, minsan, para lang maging safe tayo, para lang makaligtas tayo sa sitwasyon, nagkakaroon tayo ng white lies. Nagsisinungaling tayo. Pinagtatakpan natin yung sarili natin, yung pagkakamali natin, para lang maligtas yung sarili natin. But we are being reminded by the celebration today and by the Blessed Virgin Mary na sa bawat desisyon natin sa buhay, mas maigi pa rin na pairalin ang kababaang loob. Kahit pang ibig sabihin nun, tayo ang directly maapektuhan. Kahit pang ibig sabihin nun, tayo ay madadamay. At ang tawag doon ay moral integrity. Pagiging buo ng ating pagkatao. And this is also one thing na pinanindigan ni John the Baptist. Kaya nga siya napatay. Ano bang dahilan? Kasi nagsalita siya tungkol sa kasamaan ni Herodes. Meaning, hindi siya nag-compromise sa kung anong mabuti. Hindi siya nag-compromise sa kung ano ang katotohanan. At dahil nga doon, siya ay namartir. Dahil doon, nagkaroon ng galit sa kanya si Herodias at si Herodes that ultimately nagdala ng kanyang kamatayan. And in our life, ito yung isa sa mga duty natin bilang Kristiyano. Kung may katotohanan, we cannot compromise. Kung merong dapat ipaglaban, we cannot compromise. Madaling sabihin, pero when we are in that situation na kailangan nating
na kailangan nating panindigan ang katotohanan at ang kabutihan, doon tayo masusubok. That's why we also need the faith of the Blessed Virgin Mary. And we can imitate the faith of the Blessed Virgin Mary. Kailangan natin ng pananampalataya na katulad ng kay Mama Mary. Kasi hindi madaling panindigan ang katotohanan. Hindi madaling panindigan ang kabutihan. Mapaninindigan lang natin to kung meron tayong matinding pananampalataya. And we look at the Blessed Virgin Mary and hope to imitate kung ano ang kanyang pananampalataya. And lastly, kung ano ba yung ginawa dito kay St. John the Baptist, we can reflect in our own life. Kasi namatay si St. John the Baptist dahil sa grudges, dahil sa paghihiganti ni Herodias. And ang paghihiganti, makikita natin, pagtatanim ng sama ng loob, wala talagang pinupuntahan na mabuti. Walang binubunga na maganda. Kaya kung tayo man yung pinaghihigantihan o tayo yung naghihiganti, always remember, it will never go unpunished. Kung hindi man ngayon, in the future. Kung hindi man in the future, ultimately, sa dulo ng ating buhay. Kaya sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay sa tinatawag nating buhay, nawa magkaroon tayo ng mga desisyon na base sa pagmamahal, ng mga desisyon na base sa kabutihan. Kaya kailangan natin ng grasya ng Diyos. Hilingin natin yung grasya ng Diyos na magkaroon tayo ng karunungan at kabutihan sa ating puso. Nang sa gayon, yung bawat desisyon natin ay mabuti at hindi tayo magkamali. At hindi tayo magkamali nang hindi nagkakaroon ng kompromiso sa sarili nating buhay at sa buhay ng iba. Amen.